May bagong lumabas na kuha ng CCTV ng mga sospek sa pagpatay sa modelong si Julian Rodelas. Makikita sa video na yan ang ilan sa mga sospek ilang oras bago dukutin ang biktima. Tugma raw yan sa salaysay ng isa sa mga sospek na balak kaming state witness sa kasong nakatutok si Salima Refran. Kuha ito ng CCTV ng isang seafood restaurant sa Pasay City, gabi ng November 5. Makikita sa video ang akusadong sina Fernando Quiambao Jr. at Jema Waraji at ang hinahanap na suspect na si Efren Talib. Ilang oras daw ito bago nila dukutin si Julian Rodelas sa harap ng World Trade Center. Si Quiambao ang unang pumasok na nakaputing t-shirt at naka-shorts. Susunod si Talib na nakapantalon. Huling pumasok si Waraji na may suot pang shades sa ulo. Unang napwesto sa mesang pahaba pero lumipat dahil malamig daw. Umorder ng pagkain at nag-usap. Matapos ang halos isang oras, umalis ang grupo. Ang CCTV na ito, ayon sa pulisya, sumuporta sa naunang salaysay ni Waraji. Makikita natin na credible witness siya. Kasi lahat ng pangyayaring yun, yung pagkain nila doon sa seafood restaurant na yun, na nababanggit niya sa kanyang mga statement. Sa video, mas lalong nakita ang mukha ni Talib. Tugma ang itsura sa nakuhang litrato ng QCPD at sa lumabas na artist sketch. Inalabas din ng pulisya ang facial composite ng isa pang suspect na si alias Aldos. Kanina, nabasahan na ng sakdal para sa kasong murder sa QCRTC Branch 223 sina Altea Altamirano at Quiambao. Nagkapwa tinuturing mga mastermind sa krimen, pati na si Waraji. Sina Quiambao at Altamirano tumanggi magpasok ng plea, kaya korte nagpasok ng not guilty plea para sa kanila. Si Waraji naghain ng not guilty plea. Nagpahiwatig na rin ang prosekusyon na balak nilang gawing state witness si Waraji. Si Luz Rodelas, ina ni Julian, hindi napigilang maluha habang binabasahan ng sakdal ang mga suspect. Natutuwa ako na kahit papano na ano na yung kaso. Magkakaroon ng justisya ang ganap yung... Si Jalan Pasawilan na nasa courtroom din, hininabasahan ng sakdal. Gustong idagdag ng prosecutor sa kasong illegal possession of firearms ang kasong possession of live ammunition. Ang kampo ni Quiambao at Altamirano maghahain ng motion to quash o ang pagbasura sa kaso. Illegal at unlawful daw ang pagkakaaresto sa magkasintahan. Sinubukan din nilang kumbinsihin ng korte na ibalik sa preliminary investigation ang asunto laban sa dalawa. Pero hindi pumayag ang korte dahil nakitaan na raw ito ng probable cause. Kapwa tumangging humarap sa kamera mga abogado na magkasintahan. Usual defense naman yun. We are ready for that. We are ready to oppose that, to comment. Usually may mga alibi, may mga defenses. Inevitable yun. Sinimula na rin ang pre-trial kasunod ng arraignment kanina. Binalik pa sa CIDU Detention Facility sa Camp Karingal sina Altamirano at Quiambao pero ililipat din sila agad sa kustudiya ng BJMP. Sa Pebrero sa susunod na taon, ang unang araw ng trial kung saan unang sasalang ang mga investigador ng QCPD. Salima Refran, Nagatutok, 24 Oras.